3 taon na akong nasa palasyo. Hindi pa ako minsang nakapagsilbi sa higaan. Dahil sa tuwing dumarating ang emperador, naiinis ako dahil naabala niya ang pagbibilang ko ng pera. Pinapapunta ko siya para magbasa ng mga ulat. Sige na, umalis ka na. Huwag mo akong istorbohin dito. Sa paningin ng mga kapatid sa loob ng palasyo, isa akong ganap na katatawanan. Nakatira sa liblib at payak ang suot. Hindi ko man lang makita ang mukha ng emperador. Sa unang nyebe ng taon, dumaan sa tapat ng pintuan ko ang mayabang na mahal na consort. Nakita niya akong nakasquat sa lupa nang umangatan ng kamote. Ngumisi siya ng malamig. Pinadalhan niya ako ng isang kariton ng pilak na uling. Kunin na po ninyo, mahal na ginang. Huwag kang mamatay sa lamig sa palasyong ito. Initigan ko ang banta ng uling. Uminit ang pakiramdam ng puso ko. Sa totoo lang, gusto ko sanang sabihin sa kanya. Ang hawak kong kamote ay bihirang alay mula sa ibang bansa. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 tael na ginto. Pero nang makita ko ang kanyang mapagmataas na itsura, hindi ko natiis na wasakin ang kanyang pagmamataas. Nang umalis si Shen Rumay, ang pares ng sapatos na may nakabaong silangang perlas, kumaluskos iyon sa ibabaw ng nyebe. Ang kanyang aliping si Queer ay pabulong pang nagrereklamo. Mahal na ginang, iyon ay pilak na uling na personal na gantimpala ng emperador sa inyo. 10 kaing lang iyon lahat. Ibinigay ninyo agad ang kalahati. Hindi ba masyado? Ang kaunting bagay na ito ay sumasakop lang ng espasyo sa palasyo ko. Mas mabuting ibigay sa mga hindi pa nakakakita ng mundo, para na ring paggawa ng kabutihan. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ng mayabang ang panyo, at umalis ng may pagmamalaki. Nakasquat ako sa may pintuan. Hawak ko ang kamoteng nagkakahalaga ng 10 tael na ginto. Tunay ng gintong umaagos na pulot ang kamoteng ito. Halos maiyak ako sa sobrang galit. Napakabuting tao niya. Pinakamalulupit na salita ang sinasabi, pero pinakamahal na uling ang ibinibigay. Binalatan ko ang mainit na kamote. Sumabog agad ang bango sa malamig na hangin. Mahal na consort, baka may hindi kayo naunawaan. Sa init ng silid ninyo, gusto ko nang magsuot ng manipis na damit. Maghinay-hinay. Kapag nalaman nilang palihim kong binago ang palasyo, nilagyan ng mga tubong tanso sa ilalim ng lupa para sa mainit na tubig. Hindi na ako makakatira pa sa palasyo. Pero mahal na ginang, talagang hindi na magkasya ang ating bodega. Kahapon, nagpadala si mahal na konsorteng din ng 2 kahon ng lumang damit. Pero ang totoo, puro yun brokada ang inialay mula Jiangnan. At lahat ay, bago pa pati ang tira-tirang pagkain na ipinadala ng mahal na konsorteng Sian noong isang araw, ay maingat na niluto ng kasi ng imperial. Pinakamataas na uri ng lugaw na pugad ng ibon na pinakuluan ng 3 araw at 3 gabi. Kung siksikin pa ay magkakasya naman. Hindi pwedeng sayangin ang mabuting loob ng lahat. Hindi pwedeng sayangin. Ang pangalan ko ay Jiang Soysoy. Nag-iisang anak na babae ng pinakamayamang tao sa Jiangnan na si Jiang Wanquan. Ang tatay ko ay sobrang yaman. Sobrang yaman na pera na lang ang natira. Noong pagpili ng mga babae, nagbigay ang tatay ko ng 300,000 tael na pilak. Ang balak ay matanggal agad ako sa unang round, at umuwi para magmana ng negosyo. Pero ang yunuko na namamahala sa pagpili ay nangalay ang kamay sa kakabilang ng pera. Nasilaw sandali ang mga mata, at nailipat ang pangalan ko mula sa tabla ng matatanggal papunta sa tabla ng mapipili. Kaya nalito lang ako at pumasok na sa palasyo. Kung andito na ay dito na. Tutal sa bahay puro pera lang ang meron. Ang pagpasok sa palasyo ay parang pagpunta lang sa lilang lungsod para magbakasyon. Para hindi mapansin, sadyang pinili ko ang pinakamalayong Swiyushan. Araw-araw akong nagsusuot ng payak na damit. Buong sikap kong ginagampanan ang papel ng sobrang dukha. Kaya tanging hubad ang mukha at kawawa ang itsura. Kapansin-pansin ang resulta. Sa ngayon, nagkaisa ang buong harem na si Jiang Daing ay sobrang hikahos sa bahay. At medyo mangmang kung walang tutulong. Baka hindi makaraos sa taglamig na ito. Kaya ako ang naging target ng tumpak na pagtulong ng buong harem. Katatapos ko lang ayusin ang pilak na uling, may narinig na namang galaw sa may pinto. Ang dumating ay si Lin Xiangzai na kakapasok lang sa palasyo. Manipis ang mukha ng dalaga. Nakatayo sa may pinto at nag-aalangan ng matagal. Pinapasok niya ang isang balot sa pamamagitan ng aliping babae. Ate Jiang, ito ang katsa na tinahi ng aking ina bago ako pumasok sa palasyo. Hindi masyadong maayos ang tahi. Hindi rin ako sanay magsuot nito. Kung hindi ka maislan, sinilip ko ang balot. Grabe, yon ay bihirang makuhang birdang show kahit sa 1,000 ginto. Ito ba ang tinatawag na hindi maayos ang tahi? Ganitong kamahal na bagay, nang makita ni Lin Xiangzai ang itsura kong walang alam sa mundo. Halos umapaw ang awa sa kanyang mga mata. Sa pilitan niyang isiniksik ang balot sa aking mga bisig. Mahinang sinabi, ate, kunin mo na. Kung walang makapal na damit,
Paano mo matitiis ang taglamig na ito? May pabor ako ng emperador. Hindi maglalakas loob ang tanggapan ng sambahayan na pabayaan ako. Nang mabanggit ang salitang pabor, parang medyo nahiya siya, at may kaunting pagkakasala, parang inagaw niya ang ikabubuhay ko. Mas lalo akong naantig, napakabuting dalaga niya, para hindi siya makaramdam ng bigat sa loob. Wala akong nagawa kundi tanggapin ito ng may pag-aalinlangan. Nakisabay pang panasan ang mga luhang wala naman talaga. Sa napakalaking kabutihan mo kapatid. Ako ay maaari lamang hilingin na agad kang magkaanak. At patuloy na tumaas ang ranggo. Napabuntong hininga si Lin Changzai. At inaliw pa ako ng ilang salita. Giginhawa rin ang mga araw. Umalis siyang lingon ng lingon sa bawat hakbang. Pagbalik sa loob ng silid, isinuot ko sa balikat ang kotsan na may burdang shoe. Talagang mainit. Sa gilid si Xiao Tao ay kumakain ng buto at nagrereklamo pa sa akin mahal na amo. Sayang ang galing mo sa pag-arte kung hindi ka magtatanghal sa entablado. Kung alam lang ni Lin Changzai, nasa ilalim ng kama mo ay may isang bungkos ng mga perang papel na pilak. Na kayang bumili ng 10 Jing Xiufang. Baka himatayin siya sa galit. Sinaman ko siya ng tingin, ano bang alam mo? Ito ang tinatawag na pagpapanatili ng pagkakaisa at katatagan ng harem sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahinaan. Kung magpapayaman ako sa harap nila, magpapadala pa ba sila sa akin ng mga gamit? Kung hindi sila magpapadala ng mga gamit, paano nila mararanasan ang saya ng pagtulong sa kapwa? Tinutupad ko lang ang kabutihan ng kanilang mga puso. Umirap si Xiao Tao, oo. Ikaw na ang pinakatama. Kung ganoon, ano ang kakainin natin ngayong gabi? Si Yun Wukong Shaoli mula sa kasinang imperial ay palihim na nagpaabot ng balita kanina. May sariwang karne ng USA ngayong gabi. Tinanong kung gusto mo. Kuminang ang mga mata ko. Itinapon ko ang balat ng kamote sa kamay ko. At sabihin mo rin sa kanya, nahukayin ang tapayang nurong na iningatan sa loob ng 20 taon. Ilabas para sa akin. Isulat sa talaan ng utang ng emperador. Nabanggit pa lang ang emperador. Dumating na agad ang emperador. Pagsapit ng gabi, tahimik na itinulak ang malaking pinto ng Sui Yushen. Isang figurang nakasuot ng matingkad na dilaw na balabal ng dragon. Ay palihim na pumasok na parang magnanakaw. Isinarapan niya agad ang rehas ng pinto. Sanay na si Xiao Jingheng na hanapin ang aking mainit na silid. Bumagsak siya sa aking silyang umuugoy. At huminga ng malalim. Hay, nakakapagod talaga. Ang mga matatandang matitigas ang ulo. Dahil lang sa pilak para sa pagkukumpuni ng dike. Nag-away sa bulwagan ng hukuman buong araw. Pati laway tumalsik na sa mukha ko. Ako naman ay kumakain ng hotpot na karne ng USA kasama si Xiao Tao. Umaaso sa init, at umaalingasaw sa bango. Naamoy iyon ni Xiao Jingheng at agad lumapit. Walang ka-emperador sa kilos. Dumampot agad ng chopsticks para kumuha ng karne. Tinapak ko ng chopsticks ang kamay niya. Nagbayad ka na ba? Bago kumain. Nakanguso si Xiao Jingheng habang hawak ang likod ng kamay. Sa gwapong mukhang nakahumaling sa libo-libong dalaga. Punong-puno ng reklamo. Jiang Soy ako ang emperador. Sa buong kalupaan, lahat ay lupa ng hari. Ano ba ang 2 pirasong karne lang? Napangisi ako ng malamig, at naglabas ng maliit na talaan mula sa manggas. At inilatag sa harap niya. Kahit magkapatid malinaw ang singilan. Noong 3 ng nakaraang buwan, kumain ka ng inihaw dito sa akin. May utang kang 2 tail na pilak. Noong 8 uminom ka ng 2 tapayan ng biluotsyon ko. May utang kang 50 tail. 15. Humiram ka sa akin ng 100,000 tail na pilak para punan ng kakulangan ng kagawaran ng pananalapi. Kailan mo balak bayaran ang may patong na interes na ito, mahal na emperador? Agad na hamina ang tikas ni Xiao Jingheng. Medyo kapos lang talaga ngayon. Kapag dumating na ang buwis mula Jiangnan. Siguradong babayaran kita ng doble kasama ang tubo. Inirapan ko siya. Kumuha ako ng kapirasong karne ng USA na tamang-tama ang init at isinubo. Ang bibig ng lalaki, puro kasinungalingan, lalo na ang lalaking emperador, hari ng mga sinungaling. Natahimik si Xiao Jingheng sa mga sinabi ko. Tanging nakatitig na lang siya sa mga hiniwang karne na kumukulo sa palayok. Napakalamon siya ng laway, soy gutom na talaga. Ang mga putahe ng kasi ng imperial, alamig man ay walang lasa. Paano matutumbasan ang bango ng sa iyo? Nakikita ang isang emperador na naging ganito ang kalagayan. Medyo hindi ko rin matiis. Tutal ang trono ay nakuha niya sa sariling galing. Pero ang kabangyaman ay nauubos din dahil sa sariling galing. Ang iniwan ng naunang emperador ay isang ganap na magulong kalagayan. Sa loob ng 3 taon nagtipid siya sa lahat. Kahit napiunit ang kasuotang dragon. Pinatahilang niya sa eunuko sa tabi niya at patuloy na isinusuot. Talagang hindi madali. Sige, kumain ka na. Isulat na lang sa talaan at saka sabay singilin.
Tuwang-tuwa si Xiao Jingheng. Agad siyang kumain na parang aipo-ipong dumaraan. Habang kumakain ay nagrereklamo pa siya sa akin. Hindi mo alam ang ama ni Shen Rumai. Dahil siya ay isang duke. Araw-araw akong pinipilit sa korte. Iginigiit na gawing empress si Shen Rumai. Hay kung siya ang itatalaga. Kung ganoon pagkatapos nito may payapa pa bang araw ang harem? Ayos naman ang mahal na consort. Maliban sa medyo matalas ang dila, hindi naman masama ang puso. Ngayon nga pinadalhan pa niya ako ng isang kariton ng uling. Natigil ang kilos ni Xiao Jingheng. Tumingala siya at tiningnan ako ng may halong damdamin. Pinadalhan ka niya ng uling. Hindi ba siya ang pinakamaliit ka palagi? Mayabang lang talaga siya. Tingnan mo sa buong harem bukod sa kanya. Sino ang mangangahas maglabas ng gamit ng imperial sa gitna ng niebe? Takot lang siyang mamatay ako sa lamig. Pero hindi niya kayang ibaba ang pride. Para sabihin ng diretso, nag-isip si Xiao Jingheng. Kung ayon sa sinasabi mo, dapat ba siyang tratuhin ng mas mabuti? Bagay mo na iyon. Busog ka na ba? Kung busog ka na umalis ka na agad. Huwag mong istorbohin ang tulog ko. Pinunasan ni Xiao Jingheng ang bibig niya. Tumayo at bumalik ang dati niyang anyong marangal. Aalis na ako. Ay oo nga pala. Pumunta ka rin sa piging bukas ng gabi. Gustong makita ng biyenan na emperetress ang mga babae ng bawat palasyo. Huwag kang tatanggi. Kumunat ang noo ko. Ha, pwede bang hindi na lang pumunta? Wala akong maisuot. Jiang Soy maging tapat ka naman. Itinuro ni Xiao Jingheng ang mga kaong nakasalansan na parang bundok sa sulok. Kahit alin doon ang kunin mo. Sapat na ang halaga para sa kalahating buwang gastusin. Pagkasabi nito mabilis siyang umalis. Takot na habulin ko siya para maningil. Kinabukasan kahit ayaw ko ay pumunta pa rin ako sa piging. Nakatago ako sa pinakasulok na pwesto. May ilang plato sa harap ko. Mga malamig na putahe na walang ganang tingnan. Sa gitna ng bulwagan ay masigla ang sayawan at awitan. Si Shen Rumai ay nakaupo sa pinakamalapit sa emperador. Suot ang pulang apoy na paldang may gintong sinulid at kumikislap. Parang naglalagablab na apoy. Nagbabalat siya ng ubas. Paminsan-minsan ay ipinapakain sa emperador. Sa tingin ng iba ay parang magkasundo silang dalawa. Pero malinaw kong nakita na sa bawat subo ng ubas ni Xiao Jingheng ay bahagyang nanginginig ang sulok ng labi niya. Maasim iyon. Habang ako ay halos antukin na sa sobrang inip. Isang matinis na boses ang biglang tumunog. Ay hindi ba ito si Jiang Daing? Bakit mag-isa kang nagtatago rito at kumakain ng malamig na ulam? Tumingala ako. Bagong mukha. Nakasuot ng mapusyaw na rosas na paldang seda. Maganda naman at kaaya-aya. Ngunit ang pagkalkula sa kanyang mga mata ay hindi may tago. Agad na ipinaliwanag ni Xiao Tao sa tenga ko, mahal na amo. Ito ang bagong pasok na si Li Kairen. Sinasabing malayong pamangkin ng Empress Dowager. Kamakailan ay sumisikat. Balita pa nga na kagabi ay inagaw niya ang pabor ni Lin Changzai. Kaya pala dumaan siya sa koneksyon. Lumapit si Li Kairen sa akin na may hawak na tasa ng alak. Ate Jiang, iniinom ko ito para sa iyo. Matagal ko nang naririnig na mahirap ang buhay mo sa palasyo. Ngayong nakita kita, totoo nga ang balita. Ang kasuotang ito ay malapit ng mapunit, hindi ba? Sadya niyang binigyang diin ang salitang mahirap. Kaya napatingin ang mga consort sa paligid. Kalmado akong kumuha ng isang pirasong malamig na pipino. Nagbibiro lang si Li Kairen. Bagamat luma na ang damit na ito. Pero komportable naman isuot. Pero ang telang suot mo, kapatid. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na naimbak na paninda mula Susho noong nakaraang taon. Sobra ang halo ng safflower sa tina. Kapag matagal na suot, madaling magdulot ng sugat. Mas mabuting bihira mo itong isuot. Biglang nagbago ang mukha ni Li Kairen. Walang hiya ka. Ito ay gantimpala ng Empress Dowager. Ang gantimpala ng Empress Dowager ay kanyang biyaya, pero ang mga alipin ng tanggapan ng sambahayan. Madalas ding pamalya sa gawain. Dati ay negosyo ng tela ang aming pamilya. May kaunti pa naman akong mata para rito. Nang inig sa galit ang buong katawan ni Li Kairen. Samilong ang hawak niyang tasa ng alak. Isang buong tasa ng alak ang muntik nang ibuhos sa akin. Mabilis akong kumilos para umiwas. Isang pulang anino ang biglang hamarang sa harap ko. Isang malinaw na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan.